rerespetohin at hindi ka niya i-ignore kapag ganito ka klaseng babae sa relasyon. Yes, lahat naman siguro ay deserve na rerespetohin or hindi babaliwalain sa loob ng relationship. 'Di ba? Lahat naman siguro ay yun ang kahilingan. Pero ito ngayon, sa relationship mo, ano yung nangyari? Kabaliktaran. Hindi ka nire-respeto, binabaliwala ka. Hindi ka inaasikaso. Hindi ka malang inaalala ng partner mo na para kang basura, no, na ine-etsapwera na lang palagi. So, dito pa lang utol ay medyo masakit nga kung ganito ang nangyayari. No, kung ito yung nararanasan mo sa ngayon na binabaliwala ka, then panoorin mo po yung video na ito. And trust me, after mong mapanood yung video na ito ay something na sigurado meron kang marirealize na kailangan mo itong baguhin sa sarili mo. Yeah. So ito ngayon, no, sa pamagat pa lang natin na rerespetohin ka at hindi ka i-ignore ng partner mo, which is sa usaping respeto ay walang iba, no, kundi kailangan natin itong simulan sa ating sarili. So but meron tayong dalawang bagay na ituturo ko sa inyo na ito yung dapat ninyong ayusin. Na ito yung dapat ninyong dala-dala para respetohin kayo ng partner ninyo na lalaki and para hindi kayo babaliwalain. So speaking of respect, no, pagdating kasi sa paghihingi mo ng respeto or ibalik tanaw niya ito sa'yo na dahil nire-respeto mo rin yung partner mo, diba? Syempre, sa bilang sukli na lang ay dapat ibabalik niya rin ito sa'yo na re-respetohin ka. Kasi kapag nire-respeto ka utol, diba? Napakasarap. No, kasi may respeto yung partner mo sa'yo. So, hindi ka niya syempre lolokohin, hindi ka niya babaliwalain, or hindi ka niya paglalaruan. Kasi, merong respeto eh. So ngayon, ano ba yung dalawang bagay na ito na para mabigyan ka rin ng respeto ng partner mo? So, ito, wag na nating papatagalin pa. Syempre, yung una is dapat magiging highly independent woman ka. Pag sinabi nating highly, ibig sabihin ay kataas-taasan na maging independent woman ka. Yung tipong kaya mong mabuhay kahit mag-isa ka lang. Yung hindi ka takot mawala ng partner. No, kasi after neto utol, once na ganito ka klaseng babae, ay sunod-sunod na po yan eh. No, dito mo na marerespeto ang iyong sarili. Dito mo na mararamdaman kung gaano kataas yung value mo. Kasi kung hinahayaan mo lang, or ikaw mismo ay nagpapadala sa iyong emosyon na uy, mawawala na naman siya, so natatakot ako, Kuya Kiko. So do you think utol, rerespetohin ka pa ng partner mo? And do you think hindi ka niya i-ignore? Kung ikaw kasi mismo na may takot na mawala siya, sunod-sunod na rin po yan yung mangyayari na maging mali na yung mga magagawa mo. Kasi dyan napapasok yung maghahabol ka, magbebeg ka, na kahit siya yung may kasalanan is ikaw pa yung hihingi ng sorry, ikaw pa yung magmamakaawa, ikaw pa yung nagpi-please, and ikaw pa yung mag-e-initiate para magkabati kayong dalawa. So ganun po. No, kapag ikaw ay dependent na tao or dependent na babae sa partner mo. Kasi meron nga akong nakausap, no, na halos paikot-ikot lang yung storya. Na sa tuwing humihingi siya sa akin ng advice, binibigyan ko naman ng payo. Actually, nagiging regular client ko na siya sa one-on-one coaching. But may napapansin lang ako kasi parang medyo matagal siyang natuto or matagal siyang maka-absorb ng mga ipinagpapayo ko sa kanya. Kasi nga, hindi niya naman nagagawa eh. Nagiging dependent pa rin siya sa lalaki. So sabi ko nga, kailangan niyang ipakita na magtampo siya. Kailangan niya ipakita na hindi niya nagugustuhan yung pinaggagawa ng lalaki sa kanya kasi hindi na nga rin naman talaga tama. No, binabaliwala na siya. Kung minsan ine-ignore or kung minsan nagpaplano yung lalaki na hindi niya or wala siyang kaalam-alam. So which is hindi na maganda.
So hinahayaan niya lang. No, and sa tuwing pagpanumbalik ng lalaki, kung kailan siya kakausapin is nagiging responsive din naman siya. No, so ang dami ko nang ipinayo na ganito wag nang magpagalaw, wag nang munang mag-initiate, and kung pwede lang is wag kang sumubmit, no, wag kang bumigay. But yung nangyari ay, Kuya Kiko, sabi niya sa akin, Kuya Kiko, bumalik na siya sa akin. Pero hindi na ako syempre nag-e-initiate. Pero, no, ang nangyayari dito ay yung lalaki yung nag-e-initiate. So sa tuwing yung lalaki ang nag-e-initiate, may nangyayari na naman sa kanila. Balik na naman sa dati niyang problema. So wala, which is, mas lalo ka lang pumapasok sa comfort zone ng lalaki kung saan siya nakokomportable kasi kahit hindi ka nga nag-e-initiate, pero kung bumibigay or nagiging submissive ka naman sa partner mo or sa kanya na may ginagawang kabalastugan sa'yo, ay wala rin. No? Pumapasok ka sa comfort zone niya. Pumapasok ka pa rin sa bilog na kung saan siya nakokomportable. So useless. Kasi nagiging dependent siya lagi sa kung ano yung desisyon ng lalaki, sa kung ano yung gustong mangyari ng lalaki. So, sumusunod siya. So wala, ikot-ikot lang. So that's why utol magiging independent woman kayo. Kung pa pwede lang taasan nyo pa na maging independent. Na huwag maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng isang lalaki, lalong-lalo na kapag binabaliwala ka. Kasi magagaranti ako sa inyo mga utol, tataas po yung level ng respeto ng partner mo sa'yo kapag nalagpasan mo ito. Yeah. So yun po, no? Huwag maging submissive. Ipakita mo na hindi ka umiikot or hindi ka lang din dumidepende sa kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay, nakuha? So yun, and then ito, yung pangalawa natin, walang iba kundi self-respect. Siyempre dito talaga nagsisimula ang lahat-lahat. Bago tayo re-respetohin ng ibang tao, ay simulan po natin muna sa ating sarili. Sa pamamagitan ng, gano'n na nga, kagaya ng pinaggagawa ng partner mo na binabaliwala ka, niloloko ka, inechapwera ka, no, na kung kailan ka lang niya kakausapin na hindi ka man lang niya inaalala, and then kung kailan babalik siya sa'yo at saka kakausapin ka, ay still kung nandiyan ka pa rin nagiging okay, nagiging sunod-sunuran, nagiging submissive and responsive, wala. Pinapakita mo lang na, or dito na nagpapakita na wala kang respeto sa sarili mo. Kumbaga pa, in short, hinahayaan mo lang na gaganituhin ka ng lalaki. Ibig sabihin, pinapakita mo na okay lang pala sa'yo yung ginaganon, pinabaliwala. So yun po, no? Diyan nagsisimula sa pinapakita mo rin utol. No, versus sa kung umaalma ka, kasi alam mo yung value mo, alam mo yung worth mo, na uy, hindi pwede ito. No, binabaliwala niya ako. So sa oras ng pagpanumbalik niya sa akin, kailangan ko mag-step back dito. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi pwedeng parang ganun lang na parang walang nangyari. So ganun. No? Nagpapakita po yun kung paano natin nire-respeto yung ating sarili. So yun po ang ibig sabihin ko dito. So that's why marunong ka dapat umalma. Marunong ka dapat magpahalaga, magbigay ng dangal sa iyong sarili. Na hindi ka dapat basta na ginaganon na lang. So yun po utol yung tanging dapat mong gagawin, no, na pamamaraan, no? Highly independent woman at saka magkaroon ng self-respect sa sarili natin, syempre. Self na nga di ba? Self-respect. So, yun lang ang dalawang bagay na once magawa mo ito, or once nagagawin mo pa lang, then, sige, pagtiyagaan natin. Kasi once na makamit mo at saka malagpasan mo yung bagay at saka gawain na ito, matitiyak ko sa iyo utol, re-respetohin at re-respetohin ka rin ng partner mo. At saka, hindi ka rin niya mababaliwala na. Copy? So yun ang po mga utol, sana'y nakatuloy yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.